Senator Ligtas, being the aura and a coincidence ba o masasabi natin na it's a destiny na while I'm doing this interview, parang the spirit of Miriam Santiago is within you? Ano po yung ma-i-advise nyo being you have the exposure sa good governance, sa policy natin, sa public development? Ano po yung ma-i-advise nyo sa nangyayari na yung mga senator, it should be the legislation, yung inaatupag nila, hindi in the aid of legislation, na uubos yung budget natin sa pagdoing nila ng mga interview doon sa involved sa mga corruption. Ano po, may mai-advise po ba kayo para magkaroon ng peace at hindi tayo matulad sa Indonesia, sa Nepal, na inoos nila yung prime minister nila? Parang ganun po. Ano po yung mai-advise nyo na magkaroon ng peace of mind yung mga Pilipino na at ease sa ating government sa nangyayari? Una sa lahat, naging idolo ko po si Senadora Miriam Defensor Santiago. Bata pa lang po ako. I remember I was around 11 or 12 years old nang bumisita siya sa bayan namin sa Miagao. I so idolized Miriam Defensor Santiago because of her wit and her drive to fight graft and corruption. At such a young age, I was able to volunteer myself being a party member of the People's Reform Party sa Iloilo. So, ang drive ko po na tumakbo sa Senado has been very influenced by Senator Miriam Defensor Santiago. We have common denominators. Both of us are from Iloilo, and both of us studied in the University of the Philippines. However, her credentials are impeccable, na talagang excellent na kanyang credential, na iniidolo ko siya, at I consider myself a disciple of Miriam Defensor Santiago. On the aspect of what's going on now with our country, nakakalungkot na meron tayong, I should say, this is scandal, and the Filipino people are upset of what's happening in our country. Supposedly, kakaupo lang ng ating mga legislatures, or even mga other public officials, na ang focus dapat ng kanilang trabaho ay kung talagang, for example, in Congress, they have to focus themselves in legislation. Pero ngayon, ang nangyayari, maubos na lang ang oras natin at nila, of course, nakaka-imbestiga, at instead na yung focus ng trabaho nila ay doon po sa paggawa ng batas, maubos na yung oras din nila sa kakasagot ng mga kasong inisasampa sa kanila, pagdadawit sa kanila, and even yung sila rin, maghahabla din sila sa mga nag-aakusa sa kanila. So the time is short for, say, a congressman, they have only 3 years. Kung isang taon, kalahating taon na nagbabakbakan at nagtatapunan ng putik, paano na ngayon ang trabaho natin sa Kongreso? So the Filipino people are suffering. We are suffering. Kaya nga ang mga sigaw ng ating mga kababayan na we have to break the chains. What are these chains? Ito, I have heard our our countrymen, our fellow Filipinos telling us na dapat na nating buwagin. We have what we call election mafias that start with putting people in the government through fraud, unclean, and dishonest way of putting our... so dapat may electoral reform tayo, and that's what is our one of our advocacies in the Senate, to have an electoral reform within our system. There's what we call justice for sale, na minsan yung access sa justice, kung talagang mayaman ka, kaya mong patagalin ang kaso, kaya mong gawa ng paraan na mabaliktad or pabor sa iyo. So ito mga reklamo po ito ng taong bayan. We have kickback cartels, we have protection rackets, we have bureaucratic shakedowns, we have customs syndicates, mga nakakapasok na mga galing sa ibang bansa na nakakalusot. We have smuggling. Doon po the corruption is so systemic in our country, na naka-embed na sa ating sistema. And of course, ito yung ngayon ang controversial natin, yung pork barrel mafias. Ang proposal ko nga, Ma'am MJ, bakit hindi na natin tanggalin sa ating kongresista at mga legislator ang kanilang fiscal power or kanilang mga budget? Kasi doon nagkakaroon ng temptation, pumasok ka naman talaga sa legislatura para umakda ng batas, di ba? So kung talagang damang-dama mo ang pagpasok sa legislatura dahil may ma-access ka na pondo doon, hindi ka ang senador, ikaw ang komprador or kontraktor. So, ang akin, I love it! Yes, ang akin lang, papasok ka sa legislatura at talagang main function mo is to
mag-advocate ka, magsusulat ka ng batas, mag-aakda ka, aaralin mo ang batas, kung hindi naman naangkop sa mga panahon ngayon, di babaguhin mo, di ba? So these are the basic scope of work that a congressman, siguro din nga natin kung yun lang pala ang magiging job description ng isang legislature, whether you're a congressman or a member of the House or the Senate, at ang sweldo mo angkop nandoon, siguro wala nang tatakbo, wala nang magpa-file doon sa COC kung wala nang pork barrel na power, siguro hindi na ako manunuwisan siguro, kasi wala na. So this is my drive. I repeat, getting into the public service presupposes that you come in clean hands. You have the honest intention to serve the government, and yun talaga naman ang basic siguro na bakit pinag-aawayan, nakikipagpatayan minsan ang mga kandidato sa politika because of the money that they can touch for a period of year. So ngayon, sino man nagsasuffer? Tayong taong bayan, hindi ma-address ang mga problema sa ating gobyerno, ng ating pamahalaan mismo. Kung meron man, it is a quick fix, pero that will not solve the entire gamut or the root of the problem. So ano bang gagawin natin? Simulan natin ng tama. We do it right. We do it properly. We do it in the context na ang pagpapalakad ng ating pamahalaan ayon sa batas, hindi yung papasok ka sa election para ihain mong sarili mo. Piliin natin ang tama, piliin natin ang tapat at dapat, hindi yung sikat. O ngayon, ano na nangyari sa atin ngayon? Yung mga nagbebenta ng boto nila, ngayon, bumoto nga kayo ng ganitong kongresista, pero ngayon, sandamakmak naman ang baha. Sino ba nagsasuffer? Ikaw, ako, at ating mga lipunan. At ngayon, this is the time that we have to correct our wrong. We put candidates or we put public officials who are qualified, who knows how to solve problem. Dapat siya isang thinker, doer, and a problem solver. That is my view po. Thank you so much for very informative and enlightenment advice to the legislator, even to the president, to the government, and for the people. Yes, tulong-tulong ito. Ang nation building, Ma'am MJ, to my view, does not really rest only on the government. As what I have been telling always that what I remember John F. Kennedy, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. So, tulong-tulong tayo. Ang nation building, being a useful citizen, means you have also to do your fair share. Kaya nga ako, pag may mali, at hindi ko makuha sa tama, tatakbo ako sa korte, hihinga ako, idahabla kita to make it sure that you are wrong. And so that, my first is para mapunan na po din yung kamalian na ginawa sa akin. At number 2, ma-correct na yung system. So we have the rule of law. The Monte Alto Jr. or Ligtas candidacy fell. It may have fell last elections, but I fell in the very arms of the Filipino people. I fell in the very arms of these Filipino people who long for change and reform. And here I am poised to return and ready for 2028 and offer myself again to the Filipino people that we advocate for genuine change, we advocate for a lasting and inclusive progressive growth in our country. Kaya po ako, inuulit ko, hindi ko po kayo susukuan, mga kababayan ko, kundi papasok po tayo sa pamahalaan para umpisahan natin, and we encourage all others, join us, join me as we move the Philippines to a greater heights. Thank you so much.